Ang nurse na lamang ang nag-iisang tao na pwedeng tumulong sa isang lalaki habang umuulan. Ngunit wala siyang kamalay-malay kung ano ang susunod na mangyayari. 6 na taon pagkatapos ang kabutihang ginawa niya sa lalaki. Ang gabi ay sobrang kalmado sa kabila ng medyo malakas na hampas ng hangin. Ang babaeng si Jade na nasa 24 na taong gulang na nagtatrabaho bilang isang nurse ay patapos na rin sa kanyang night shift nang mapagdesisyonan niyang pumunta muna sa isang convenience store na kung saan ay lagi niya itong pinupuntahan sa tuwing kinakailangan niya magtrabaho ng gabi sa ospital. Mag-aalas 3 na ng madaling araw noong mga pagkakataon na ito at paunti-unti biglang pumatak ang buhos ng ulan hanggang sa tuluyan na nga itong lumakas. Kitang-kita at ramdam na ramdam ni Jade ang bawat paghampas ng mga patak ng ulan sa bintana sa loob ng convenience store at ang bawat patak na ito ay gumagawa nga ng tila ba nakakakalmang tunog. Habang nakaupo siya sa may counter, nakikipag-usap siya sa lalaking si Leo, ang may-ari ng tindahan na iyon, habang kinakain ang kanyang paboritong hamburger. Hay nako Leo, hindi mo maiisip kung gaano kagulo yung hospital ngayong araw. Alam mo, sa totoo lang pakiramdam ko minsan nasa kalagitnaan ako ng drama o kaya pelikula. Yung parang napapanood mo dun sa mga TV show tungkol sa hospital. Ganun na ganun yung nararamdaman ko sa mga nangyayaring kaguluhan dun sa hospital eh. Para akong nasa telenovela. Pagkukomento ng babaeng si Jade habang sinusubukan na palakasin ang kanyang kalooban. Ngumiti naman ang lalaki sa kanya habang binibigyan siya ng isang baso ng soda. Pero lagi mo namang nagagawa ng paraan, di ba? Hindi ko alam kung paano mo yung nagagawa. Pero para sa akin, masaya na ako dito sa trabaho ko. May sarili akong tindahan tapos nakakapagbenta pa ako ng mga hamburger. Nakakapagod kayong makihalubilo sa mga tao. Dagdag pa ng lalaki. Magsasalita na sana si Jade nang biglang bumukas ang pinto ng convenience store na kung saan nagdulot ito para pumasok ang isang malamig na hangin. At nakita nila ang isang desperadong binata. Ang lalaking ito ay basang-basa na sa ulan, habang ang kanyang buhok ay tumatakip na nga sa kanyang paningin. Sobrang nanlalamig siya sa mga pagkakataon na ito, hindi lamang dahil sa panahon, kundi dahil na rin sa takot na nararamdaman ng lalaki. Agad na tinignan ng lalaki ang kabuuan ng lugar, habang naghahanap ng mga tao sa loob ng convenience store. At ang kanyang hindi kaaya-ayang amoy ay pumalibot sa kapaligiran. Pakiusap, tulungan niyo ako. Hinahabol nila ako. Sigaw ng lalaki habang nanghihina. Napangiwi naman ang ibang mga customer sa convenience store na iyon. Malinaw na naiirita sila sa presensya ng estrangherong ito. Habang ang may-ari din naman ng tindahan na si Leo ay naiirita na rin kaya naman nilapitan niya ang lalaki nang mayroong seryosong ekspresyon sa kanyang muka. Hoy ikaw, kadiri ka. Lumabas ka nga dito. Ayoko ng kahit na ng problema sa loob ng tindahan ko. Saad ni Leo habang tinuturo ang pinto ng kanilang establishmento. Habang ang binata naman ay nagmamakaawa na sinusubukan niyang ang ipilit na kinikailangan niya talaga ng tulong. Ngunit walang pakialam dito si Leo. Wala siyang ganang makinig sa pakiusap ng lalaki. May bala ka bang bumili dito sa loob? Mukhang wala naman, di ba? Tama ang naisip ko. Wala kang kakayanang bumili dito. Kaya ngayon, umalis ka na lang. Hindi na nga ako kumikita, nakakaistorbo ka pa. At bukod pa dun, wala akong pakialam sa kung sino mong sumusunod sa'yo. Habang umiiyak ang binata, na tila ba ay luha ito ng pagkatalo, tumakbo papalabas ang binata, pabalik sa malamig at malakas na ulan. Nag-iwan siya ng hindi pagkakomportabling katahimikan sa loob ng establishmento. Maya-maya, ang nurse na si Jade ay galit na tumingin sa may-ari ng establishmento. Leo, hindi ako makapaniwalang ginawa mo yun. Kailan ka pa naging insensitive ng ganyan? Nakakadismaya ka. Pagkatapos itong sabihin ni Jade, ay nag-order pa siya ng isang hamburger. Habang si Leo naman na halatang nasorpresa sa naging reaksyon ng babae, ay hinanda na ang order nito ng tahimik. Agad na nagbayad si Jade at umalis sa establishmentong iyon. Habang hindi naman maalis sa kanyang isipan ang nangyaring insidente, hindi magwaglit sa kanyang isipan ang takot na lalaking iyon at kung paanong hindi siya tinrato ng tama. Bakit
ganoon sila kalapastangan. Pero ano bang pinagkaiba ko sa kanila? Dapat may nagawa rin ako eh. Dapat natulungan ko siya. Pag-iisip ni Jade habang nakakaramdam ng pinaghalong galit at pag-aalala. Napakalakas pa rin ang buhos ng ulan sa kalsada, ngunit ang kanyang utak ay nakatuon lamang sa binata na kanina lamang ay pinalayas habang nanghihingi ng tulong. At hindi nga namamalaya ni Jade ay hinahanap niya na ang lalaking ito. Sinubukang sumigaw ni Jade. "Hoy bata! Nasaan ka? Nandito ako, tutulungan kita!" Ngunit walang sumasagot sa kanyang sigaw. Habang naglalakad siya sa gitna ng malakas na ulan, na sa bawat mga segundong lumilipas ay pabigat lamang ng pabigat. Sa wakas ay nakita niya na ang binata. Giniginaw itong natatakot na nakatago sa likuran ng isang basurahan. Kitang-kita ang kanyang pagkanginig. "Uy, okay ka lang ba?" Agad na wika ni Jade habang dahan-dahan na nalalapitan ng binata. "Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Nandito ako para tumulong." Habang ang pulubing binata naman na punong-puno ng dumi at basang-basa pa, tumingin sa kanya na tila ba nagsosuspecha. Ngunit tila ba walang makakatalo sa gutom na nararamdaman niya nang biglang makita niya ang hamburger na ibinigay ni Jade sa kanya. Agad niya itong kinuha at matakaw na kinain. Nagpasalamat din siya sa babae habang ang ekspresyon ng mukha niya ay punong-puno ng utang na loob sa babae. "Marami pong salamat, miss." Bulong ng binata sa bawat mga kagat na ginagawa niya, at pagkatapos ay agad niyang sinabi sa babae na hinahabol siya ng kung sino mang mga tao na gusto siyang saktan. At nang marinig ito ng nurse na si Jade ay agad na naantig ang puso niya at gusto niyang protektahan ng binata. Kaya naman, para sa gabing iyon ay inanyayahan niya muna itong makituloy sa kanilang tahanan. "Pwede ka munang matulog sa bahay ko ngayong gabi. Hindi naman talaga ligtas kung nandito ka lang mag-isa. Tara na." Pagpupumilit ni Jade. Nasorpresa naman ang binata sa naging alok ni Jade sa kanya at ilang mga sandali muna siyang nag-alinlangan. Ngunit hindi nga rin nagtagal ay tinanggap niya na ang sinabi ni Jade. Habang naglalakad sila papunta sa bahay ng nurse, kitang-kita na hindi komportable ang lalaki. Pero sa parehong pagkakataon ay masaya pa rin siya dahil sa pinakitang kabutihan ng babae sa kanya. Nang makarating sila sa bahay, ipinakita ni Jade sa kanya ang kanilang bathroom. Nang sa gayon ay makaligo muna ito ng maayos. Binigyan din siya ng nurse ng ilang mga damit na pagmamayari ng kanyang boyfriend. At pagkatapos, lubos na muling nagpasalamat ang lalaki sa kanya, na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa kabutihang natatanggap niya mula sa babae. Matapos makaligo ng binata, ginamot rin ng nurse na si Jade ang mga sugat nito, mula sa mga gasgas hanggang sa mga pasa na natamo ng binata. "Ano bang nangyari sa'yo?" Curious na tanong ni Jade sa kanya. Ngunit nanatiling tahimik ang lalaki na para bang hindi pa siya handang sabihin ang buong katotohanan sa babae. Pero nagpatuloy pa rin naman ng nurse sa paggamot sa binata at ginawa niya nga ito ng puno ng pangangalaga at atensyon. Pinapanood lamang siya ng binatilyo sa bawat mga galaw na ginagawa niya. At hindi nito maiwasan na mamangha sa dedikasyon at kabutihang pinapakita sa kanya ng babae. "Ikaw siguro yung guardian angel ko. Tingin mo." Wika ng binata na merong nahihiyang ngiti. "Hindi ko alam kung paano ko kayo papasalamatan. Saktong-sakto po yung pagdating nyo sa buhay ko. At hindi ko na alam kung anong nangyari sa akin ngayong araw kung hindi kayo dumating." Pagbubunyag ng binata na medyo nanginginig-nginig pa rin. Ngumiti naman sa kanya si Jade na masaya dahil kahit papaano ay nagawa niyang makatulong dito. "Wala yun, ano ka ba? Di mo na ako kailangang pasalamatan. Ginawa ko lang naman yung sa tingin kong dapat gawin ng kung sino. Pero sa ngayon, ligtas ka muna dito." Pagkatapos nito ay nag-usap muna sila ng ilang mga sandali. Pinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Kevin at muli ay pinasalamatan niya ang babae. Masaya siya dahil kahit papaano ay nakatakas na siya sa magulo niyang sitwasyon. Noong gabing iyon, nakatulog ng mahimbing si Jade dahil kahit papaano ay nakagawa siya ng kabutihan sa kapwa niya para sa araw na iyon. Habang ang lalaking si Kevin naman ay pinatulog niya muna sa kanyang sofa
na nagsilbi nitong komportableng tulugan. At dahil dito ay nakaramdam si Jade ng kapayapaan. Samantalang ang binata naman ay nakatulog na hindi pa rin makapaniwala sa kabutihang natanggap niya mula sa isang estranghero na ngayon ay tinuturing niya na nga bilang kanyang guardian angel para sa maulan at talaga namang delikadong gabing iyon. Sa sumunod na araw, unang nagising ang nurse dahil sa sinag ng araw na tumatagos mula sa kanyang bintana. Nag-stretching muna siya ng paunti bago tuluyang tumayo sa kanyang kama. Dito ay nakakaramdam pa rin siya ng kaunting pagod mula sa napakahabang gabing pagtatrabaho. Bukod pa ron ay medyo nalilito pa rin siya sa kung ano nga ba ang nangyari noong nakaraang gabi at bigla niya na lamang naalala ang isang binatilyo na pinatulog niya sa kanyang bahay at ngayon nga gusto niya na itong gawa ng isang agahan. Pero nang makarating siya sa kanilang living room, hindi niya ito nakita sa may sofa na kung saan ay dapat dito siya natutulog. Ang mga kumot at unan na ibinigay niya dito ay maayos na nakatupi at nakasalansad. Kaya naman, nagsimula siyang tawagin ang pangalan nito. Ngunit walang sumasagot. "Kevin! Nasaan ka?" Sigaw ng nurse na si Jade. Pero doon niya lamang napansin ang pinto ng kanilang bahay ay nakaawang ng bahagya. Isang senyales na nauna nang umalis ang lalaki na ito. "Uy! Nasaan ka ba?" Sigaw pa ni Jade sa muling pagkakataon habang nakatayo siya sa may pinto habang tumitingin-tingin sa paligid. Nakakahinayang lamang dahil plano niya na sanang gawan ito ng isang maayos na agahan. Ngunit ngayon ay nag-iisa lamang siya sa tahimik niyang bahay. Napaupo na lamang siya sa kanyang kitchen table habang malalim ang iniisip. Nag-aalala siya kung nasaan na nga ba ang binatang kanyang pinatuloy. Ang buong sitwasyon na ito ay nagdulot para makaramdam siya ng pinaghalong pag-aalala at pagkadismaya. Kinalaunan ay tuluyan na nga rin siyang pumasok sa trabaho. Ang araw sa hospital ay talaga namang napakahaba at nakakapagod. Sa bawat mga pasyente at procedures na isinasagawa nila, patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan ang mukha ni Kevin. Sana nakahanap siya ng mas ligtas na lugar, pag-iisip ng nurse. Pero habang nagpoprogreso ang araw, ang pag-iisip niya patungkol sa binata ay paunti-unti na ring nawala. Napalitan na nga ito ng lahat ng pinagkakaabalahan niya sa kanyang trabaho. Ngayon ay pagod na naman si Jade habang halos namamaga na rin ang kanyang talampakan. Pero laking gulat niya nang sorpresahin siya ng kanyang boyfriend, si Theodore. "Oh, love, akala ko ba hindi ka pupunta? Bukas ka pa darating, di ba?" Wika ng nurse na talaga namang nasorpresa at masaya. Tinanong ng lalaki sa kanya kung kamusta ang kanyang naging linggo. At dito ay kinuwento na nga ni Jade ang naging insidente noong nakarang gabi. Pinaliwanag niya kung paano siyang nakakita ng isang binatilyo na basang-basa sa ulan at kung paano niya napagdesisyonan na tulungan ito. Ngunit kabaliktaran sa kanyang inaasahan, biglang nagalit ang kanyang boyfriend. "Ano? Pumayag ka na magpatulog ng pulubi sa bahay mo? Tapos binigay mo pa sa kanya yung mga damit ko?" Talaga namang galit na galit ang kanyang boyfriend na si Theodore at ang kanyang tono ng pagsasalita ay pataas lamang ng pataas sa bawat salitang binibigkas niya. "Bakit napaka-irresponsable mo, Jade?" Sinubukan pang magpaliwanag ng babae, ngunit nagpatuloy lamang ang boyfriend niya sa galit nito. "Gusto ko lang naman tumulong sa taong nangangailangan. Bukod pa doon nanganganib yung buhay niya." Pagdepensa ni Jade sa kanyang naging decision. "Ni hindi mo man lang ba iniisip yung magiging kakalabasan ng mga ginawa mo? Wala ka bang alam? Isa yung mabahong pulubi. Tapos sinugal mo yung bahay mo at ibinigay mo pa yung mga damit ko sa kanya. Alam mo naman nakakaunting mga damit lang yung iniwan ko dito. Tapos anong naisip mo na ibigay pa yun sa kanya? Ngayon nandidiri na ako sa mga gamit ko dito. Siguradong madudumi na lahat yan." Lalo lamang tumaas ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Pero ang ipanagtataka ni Jade na tila ba wala namang pakialam si Theodore tungkol sa kanyang kaligtasan. Sadyang naiinis lamang ito sa katotohanan na pinahiram niya ang mga damit nito sa pulubi. Dahil ang isang normal na kasintahan ay unang iisipin na baka isang kriminal ang pulubi na ito na pwedeng saktan o di naman kaya ay nakawan siya. Pero hindi ito ang pinoproblema ni Theodore. Ang pinoproblema niya ay ang 2 kapirasong damit na pinahiram ni Jade.
Ngayon ay nakakaramdam na ng pinaghalong kalungkutan at galit si Jade. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking minahal niya ay hindi makita ang importansya ng pinakita niyang kabutihan sa iba. Ang OA mo naman. Ginawa ko lang naman yung sa tingin kong tama. Hindi ko alam na magiging ganyan kakamanhid. Palabad na wika ni Jade habang ang mga luha sa kanyang mga mata ay patuloy na bumubuhos. Lalo lamang lumala ang kanilang naging pag-aaway at nagpapalitan na nga sila ng masasakit na akusasyon at maaanghang na mga salita. Nakaramdam ang babaeng si Jade ng kirot sa kanyang puso. Dito ay sinimulan niya ng questionin kung kilala niya nga ba ang lalaking minahal niya. Hanggang sa umabot na napangunahan na si Jade ng kanyang pagod. Punong-puno na rin ang kanyang emosyonal na aspeto. Dumiretso siya papunta sa kanyang kwarto at agad na isinara ang pinto. Patuloy na bumubuhos ang mga luha sa kanyang muka habang inaalala niya kung ano ang nangyari. Alam niya naman na gusto niya lamang makatulong. Ngunit ang naging reaksyon ng kanyang boyfriend sa pagpapahiram niya ng mga damit nito sa pulubi ay talaga namang hindi makatwiran. Kaya naman umabot sa punto na kinwestiyon na rin ni Jade ang kanyang sarili. Noong gabi na iyon, tuluyan siyang nakatulog habang nababaliw siya sa iba't ibang mga emosyon. Hindi niya na alam kung ano pa nga bang mangyayari sa kanilang relasyon. At 6 na mahahabang taon ngang nakalipas. Simula noong maulan na gabi, napakalaking pagbabago ang nangyari sa buhay ni Jade. Ngayon ay nasa 30 taong gulang na siya. At nasa isang sitwasyon siya na hindi niya pinapangarap. Kasal na sila ng kanyang boyfriend ngunit hindi siya masaya. At punong-puno ng pagkabigo ang kanyang puso. Napakalaki na rin ang pagbabago ni Theodore, ang kanyang asawa. Na noong una ay isang mapagmahal at mapagkalingang lalaki. Pero ngayon, hindi niya na ito halos makilala. Sa pagsisimula ng kanilang kasal, tila ba ay nagiging masaya naman sila ng magkasama. At nabubuhay sila ng puno ng pagmamahal. Gayunpaman ay bigla na lamang umasim ang kanilang relasyon at si Theodore ay naging agresibo na halos kinokontrol niya na nga ang bawat mga ginagawa ni Jade. Ginugugo lamang ni Theodore ang mga araw sa kanilang bahay habang umiinom ng alak. Samantalang si Jade naman ay walang pagod na nagtatrabaho sa ospital bilang isang nurse. Siya ang nagsilbing breadwinner ng kanilang pamilya na kung saan siya ang sumasagot ng mga gastusin at lahat ng maintenance na kinakailangan sa kanilang bahay. Habang ang asawa niya namang si Theodore ay tila ba nawala na sa katinuan at unti-unti nang sinisira ang kanyang sarili na lagi na lamang umiinom ng alak. Pinagsosuspecha na nga rin ni Jade ang asawa niya na nakikipagkita sa ibang babae. Wala na nga ring nagaganap na komunikasyon sa pagitan nilang dalawa na dumating na nga sa punto na para bang malabo na silang makapag-usap pa ng maayos. Sobrang nakaramdam ng matinding kalungkutan at pag-iisa ang babae. Sinubukan pa rin naman niya na hindi mawalan ng pag-asa habang inaalala ang mga masayang pagkakataon na pinagsamahan nilang dalawa na Theodore. Ngunit ang mga memorya na ito ay paunti-unti lamang na lumalabo. Hanggang sa isang araw, matapos ang napakahabang pagpipilit, nagawa ng nurse na kumbinsihin ng kanyang asawa na kumain naman sila sa labas para maghapunan. Matagal na kasing namimiss ni Jade ang ganitong mga pangyayari sa kanilang buhay na kung saan ay lagi nga nila itong ginagawa noong mga bata pa lamang sila. Tinanggap man ng lalaki ang imbitasyon ni Jade, ngunit naging tensyonado naman ang kanilang hapunan at hindi naging komportable. Halos hindi nakikipag-usap ang lalaki sa kanya. Napakatipid nitong magsalita at ang mga tingin nito ay nasa malayo na para bang wala si Jade sa kanyang harapan. Habang pauwi na sila at naglalakad sa isang madilim na kalsada, nakakita si Jade ng isang pulubing lalaki na nanghihingi ng pera. Naantig ang puso ng nurse kaya naman napagdesisyonan nito na tulungan siya. Ngunit ang ginawang aksyon na ito ni Jade ay nagdulot para magalit na naman ang kanyang asawa na bigla na namang sumabog sa kanyang inis. Yan ka na naman, tumutulong sa mga nakakadiring tao na yan. Ano bang nakukuha mo dyan? Sigaw nito sa kanya. Habang inaalala ang insidenteng nangyari ilang mga taon nang nakakalipas nang minsang magpatuloy si Jade ng isang pulubing lalaki sa kanilang bahay. Sinubukan namang ipaliwanag ni Jade ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi na binigyan niya lang naman ng kakaunting barya ang pulubi. Ngunit ang mga salitang ito ni Jade
ay nagdulot para lalo lamang lumala ang galit ng kanyang asawa. Ikaw babae ka, hindi mo ba nakikitang pinapahiya mo ako? Hindi ko maintindihan bakit ba ako nagpakasal sa isang katulad mo. Pagpapatuloy nito. At ang bawat mga salitang lumalabas sa bunganga ng lalaki ay tila ba kutsilyo na tumutusok sa puso ng kanyang asawa na si Jade. Muli na namang lumala ang kanilang pag-aaway hanggang sa tuluyan na nga silang makauwi ng bahay. At umabot sa punto na hindi na makontrol ang pagwawala ng lalaki. Kaya naman nagawa niya ng saktan si Jade. Sobrang nagulat si Jade sa ginawa niya at sobra na rin natakot sa bayolenteng pagkilos ng kanyang asawa. Sa loob lamang ng isang segundo, habang pinapanood ni Jade ang kanyang asawa na tinataas ang kamay nito upang saktan siyang muli, ni hindi niya ma-imagine ng lalaking pinakaminahal niya at binahagian ng kanyang buhay ay magagawa ito sa kanya. Patuloy na bumuhos ang luha sa kanyang muka habang sinusubukan niya na iproseso kung ano ang nangyayari. Ang pisikal na sakit ay sobrang lala, ngunit walang makakatalo sa emosyonal na sakit na nadulot nito. Para kay Jade ay mas malalim ang naging sugat nito sa kanyang puso. Alam niya na nagbago naman na talaga ang kanilang relasyon at hindi niya na nga kaya pang mabuhay sa ganitong sitwasyon. Habang durog ang puso niya at masakit ang katawan niya, gumawa ng isang matapang na desisyon si Jade. Ito na ang tamang pagkakataon para tapusin na ang toxic na relasyon na ito at muling buuin ang kanyang buhay ng mag-isa. Malayo sa lalaking si Theodore na ngayon ay hindi niya nang halos makilala. Karapat dapat lamang na matanggap ni Jade ang pagmamahal na kinikailangan niya. Deserve niya na maging masaya. Ngunit matapos niyang sabihin ang ilang mga salita na gusto ko nang makipag-divorce, ang lala na namang nangyayari. Nang marinig ito ni Theodore, sobrang nawalan siya ng kontrol at nagsimula siyang habulin ng babae. Sa nanlilisik na mata ni Theodore, para bang gusto niya nang tapusin ang buhay ni Jade. Gayunpaman, nagawa ni Jade na batuhin ng isang vase ang ulo ni Theodore na nagdulot para saglitan nitong mawalan ng malay at magkasugat-sugat. Pagkatapos ay tumakbo siya papunta sa hospital kung saan siya nagtatrabaho. Tulong! Sigaw niya at agad naman siyang binigyan ng suporta ng ilang mga nurse na nagtatrabaho sa mga oras na iyon. Gayunpaman, hindi inaasahan ng babae kung ano nga ba ang nakatadhana para sa kanya sa gabing iyon. Agad kasi siyang dinala sa isang kwarto at dito ay sinabihan siya na ang doktor na gagamot sa kanya ay paparating na rin. Pero ang bagay na wala siyang ka-idea na ang doktor na gagamot sa kanya ay bagong hire lamang ng hospital. Maya-maya pa ay pumasok ang lalaking ito sa kwarto kung saan naghihintay si Jade. At una niya pa lamang masilayan ng babae, sobra na itong nasorpresa habang halos mapatigil naman ang pagtibok ng puso ni Jade dahil sa sorpresa din kanyang nararamdaman. Oh, Miss, ikaw yung babae. Ikaw yung guardian angel ko. Wika ng lalaki. Nagulimehan na naman ang nurse sa kanya habang nanginginig-nginig pa ito sa nangyari kani-kanina lamang. At nang mapagtanto niya ang sitwasyon na kinalalagyan niya, ay hindi siya makapaniwala sa nakikita ng kanyang mga mata. Nagkakamali nga lang ba siya? O tama ang kanyang hinala? Na ang lalaking nasa harapan niya ay si Kevin, ang parehang pulubin na tinulungan niya ilang mga taon na ang nakararaan. O Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Pag-aalalang wika ng doktor habang kinukuha ang kanyang first aid equipment para gamutin ang babae. At dito lamang nakita ng nurse ang nakasulat sa badge ng doktor. Kevin De La Cruz, General Practitioner. Yon ang nakalagay sa kanyang badge. Hindi pa rin naman makapaniwala ang babae sa kanyang nakikita. Siya ba talaga yan? Pero paano? Dito ay kunento na nga ng lalaki ang kanyang istorya. Lumalabas kasi na hindi naman talaga pulubi ang binata, katulad ng inaasahan ng nurse. Sa katunayan yan, siya ay anak ng isang tagumpay na businessman at sa edad na 25 na nag-aaral na nga siya sa kanyang ika-5 taon sa medical school, nagawa siyang makidnap ng isang gang na nagdemand ng ransom para sa kanyang mayaman na tatay. At matapos ang 1 linggo niyang pananatili sa kamay ng mga kidnapper na ito, nagawa niyang makatakas na nagdulot para mapunta nga siya sa kalunos-lunos na sitwasyon na iyon
noong gabi na nagmukha siyang isang pulubi. Pagpapatuloy niya. Ikaw yung anghel ko noong gabing iyon. Kung wala yung tulong mo, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa akin. At kinuwento nga rin ni Kevin kung ano ang nangyari matapos niyang matulog sa bahay nila Jade. Pasensya ka na. Kasi yung nagising ako ng maaga, niisip ko na baka umuwi na yung boyfriend mo at baka kung ano pa ang isipin niya. Kaya naman natakot ako kaya umalis ako kagad. Pero nagkataon naman na may nakasalubong ako sa daan. Nanghiram ako ng cellphone niya at tinawagan ko si Papa. Kaya muli kaming nagkita matapos ang halos mahigit 1 linggo. Habang si Jade naman ay nananatili pa rin ang pagkagulat ni hindi niya maproseso ang hindi kapani-paniwalang pagkakataon na ito. Pinaliwanag pa ng doktor na hindi na nga niya nagawang makabalik pa para pasalamatan siya ng personal dahil hindi na nito naaalala ang kanyang address. Makatagal ko nang gustong mamit ka ng personal. Pasensya na at hindi ako nakabalik agad. Wika ng doktor habang dahan-dahan niyang inilalagay ang bandage sa may ulo ng babae. Ngayon, sa edad na 31, ang binatang doktor na ito ay na-hire ng hospital kung saan nagtatrabaho ang nurse na si Jade at hindi niya inaakala na muli niyang makakatagpo dito ang babae. Patuloy pa rin naman na sinusubukan ni Jade na iproseso ang lahat nang bigla na lamang dumating ang galit na galit niyang asawa sa loob ng hospital habang sinisigaw ang kanyang pangalan at sinasabi na papatayin siya nito. Kaya naman ang mga staff at maging ang mga security guard na agad na napagtanto kung gaano kaseryoso ang sitwasyon ay nagawang mahuli ang lalaki at tumawag ng pulis. Inaresto ang lalaki dahil sa assault at pananakit sa sarili niyang asawa. Ngayon ay tuluyan nang malaya ang babae para sa abusado niyang asawa at sa nakakatakot niyang relasyon dito. Habang nakaupo siya sa may emergency room at ginagamot ng doktor ang kanyang mga sugat, nakaramdam ang nurse ng pinaghalong pagkaginhawa at pagkagulat. Talaga namang napakakaiba ang pinaplano ng tadhana para sa kanyang buhay. Napatingin siya sa lalaking si Kevin habang ang kanyang mata ay namumugto ang mga luha. Ni hindi ko inakala. Saad ng babae habang ang kanyang mga boses ay nanginginig. Ni hindi ko inaasahan na makikita kita ngayong araw. Kalmado namang ngumiti sa kanya ang doktor at sumagot. Minsan talaga, punong-puno ng sorpresa yung buhay at mangyayari yon sa mga paraan na hindi natin naasahan. Ikaw yung naging anghel ko at ngayon, ako naman yung anghel mo sa pagkakataong ito. Nang sabihin nito ni Kevin, pakiramdam ni Jade ay nagsimula na siya ng panibagong yugto sa kanyang buhay. Isang yugto na kung saan ay hindi na nga siya nakakulong sa abusadong relasyon na meron siya. Ngayon ay libreng-libre na siya na hanapin ang sarili niyang kasiyahan. At malay mo, makahanap rin siya ng panibagong pagmamahal. At matapos nga ang pagputol ni Jade sa kanilang kasal ng kanyang asawa, na kung saan ay kasalukuyan pa rin itong nakakulong, nakahanap ng panibagong kasiyahan ng nurse sa kanyang trabaho at partikular na sa pagiging malapit nila ni Kevin. Ang doktor ngayon na iniligtas niya 7 taon na ang nakararaan. At ilang mga panahon pa nga ang makalipas, ang pagkakaibigan ng dalawa ay nauwi sa isang malalim na pagmamahalan. Ang istorya kung paano sila nagkakilala kasabay ng kakaibang plano sa kanila ng tadhana ay naging isang alamat na kwento sa hospital na kanilang pinagtatrabahuan, na kung saan ang halos lahat ng mga nakarinig nito ay naantig ang puso. Talaga namang para kayo sa isa't isa. Ito ang palaging sinasabi ng kanilang mga katrabaho at mga kaibigan. Ang naging relasyon ni Jade at Kevin ay umusbong base sa respeto, pag-iibigan at malalim na pagkakaintindihan para sa isa't isa, na kung saan ay lagi nga nilang pinapahalagaan ng kabutihan at kababaan ng loob para sa kanilang relasyon. Hanggang sa umabot sa puntong hindi na sila tuluyan pang mapaghiwalay, na kung saan ay hindi lamang pagmamahal ang ibinabahagi nila sa isa't isa, ngunit pareho din kasi silang gustong tumulong at gumamot ng mga nangangailangan. Sa paglipas pa ng mga panahon, ay napagdesisyonan na nga nila na mag-level up sa kanilang buhay. Muli ay kinasal si Jade sa pangalawang pagkakataon. Ngunit ngayon,
sigurado na siya na hindi lamang siya mahal ng lalaki na ito, ngunit nare-respeto rin siya at itinuturing na rin si Kevin bilang kanyang guardian angel. Ang kanilang naging kasal ay simple ngunit punong-puno ng masayang selebrasyon habang pinapalibutan sila ng kanilang mga kaibigan, kapamilya at iba pang mga tao na personal na nasaksihan kung paanong lumago ang kanilang pagmamahal. Ang mag-asawa na ito na muling pinagsama ng tadhana dahil sa kanilang nakaraan at ngayon ay masaya na nga sa kasalukuyan ay tuluyan na ring binayayaan ng mga anak na hindi nga sila halos magsawa na ikwento ang istorya ng kanilang pagmamahalan sa kanilang mga batang anak habang lumalaki ang mga ito. Kaya naman kung nagustuhan mo ang storya na ito ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.